Magandang araw po sa inyo. Kung kayo ay lampas 60 na at napapansin ninyong gumigising kayo ng 1, 2 o kahit 3 beses sa gabi para lang umihi, maaaring ito na ang pinakamahalagang mensahe na maririnig ninyo ngayong araw. Dahil paano kung sabihin ko sa inyo na ang tunay na dahilan kung bakit kayo pabalik-balik sa banyo ay hindi ang inyong pantog, hindi ang inyong edad o kahit ang lumalaking prostate. Paano kung ito ay isang pribadong gawain, isang bagay na marahil ay ginagawa na ninyo sa loob ng maraming dekada na tahimik na bumabago sa inyong pagtulog, sa inyong lakas at sa inyong katawan nang hindi ninyo namamalayan? Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Sa loob ng mahigit 30 taon, nabigyan ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kalalakihan sa kanilang edad 60, 70 at pataas pa. Ginanabayan ko ang libu-libong kalalakihan na tulad ninyo na bawiin ang kanilang mahimbing na tulog at ang kanilang dignidad sa pamamagitan ng pagtuklas sa isang lihim na katotohanan tungkol sa kanilang mga pinakapribadong gawain. Alam ninyo, ito ay isang bagay na bihirang sabihin sa karamihan ng mga lalaki. Ang isang karaniwang gawi sa masturbasyon ay maaaring tahimik na magdulot ng pamamaga sa prostate, lituhin ang pantog at guluhin mismo ang mga signal ng nerbiyos na nagpapahintulot sa inyong makatulog ng mahimbing sa buong gabi. Ang issue ay hindi kung gaano kadalas ninyo ito ginagawa, kundi kung paano ninyo ito ginagawa. Ang posisyon ninyo at ang diin na inyong inilalapat ay maaaring makasira sa buong sistema na kumokontrol sa daloy ng inyong ihi. Pero heto ang magandang balita. Kapag itinaman ninyo ang isang gawaing ito, maraming lalaki ang nagsisimulang matulog muli ng dire-diretso sa buong gabi. Wala nang mga pagtakbo sa banyo ng 2:00 ng madaling araw. Wala nang hindi mapakaling paghahanap ng pwesto sa kama. Sa artikulong ito, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang nangyayari, kung ano ang kailangan ninyong baguhin, at kung paano ninyo mararamdamang muli na kayo ay malakas, nakapahinga, at may kontrol simula ngayong gabi. Bago tayo magpatuloy, kung ang paksang ito ay tumatama na sa inyo, mag-ukol po kayo ng sandali para mag-subscribe. Bawat linggo, nagbabahagi ako ng mga praktikal at direktang payong pangkalusugan na partikular na idinisenyo para sa mga lalaking lampas sa lalo na sa mga paksang hindi karaniwang tinatalakay ng mga doktor. At kung ang mensaheng ito ay mahalaga para sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman, i-type ang 0 para mas maiangkop ko ang aking payo sa inyong mga pangangailangan. Ngayon, simulan na natin sa puso ng usapan sa kaibuturan ng inyong katawan kung saan may koneksyon na hindi alam ng karamihan sa mga lalaki. Ang inyong pantog, prostate at mga pelvic nerve ay bumubuo ng isang maselang sistema na kumokontrol hindi lang sa kung paano kayo umiihi, kundi kung kailan at bakit. Kapag ang isang bahagi ng sistemang iyan ay bahagyang nairita, lahat ay nawawala sa balanse. Ang katotohanan, ang paraan ng inyong pagpapasigla sa sarili ay maaaring naglalagay ng sapat na presyon sa inyong prostate para mag-umpisa ng isang kadena ng reaksyon tuwing gabi. Ito'y nangyayari ng tahimik dahan-dahan hanggang sa isang araw
ay magigising na lang kayo sa dilim at magtataka kung ano ang nangyari. 1. Ang koneksyon ng prostate-pelvic bladder. Naaalala ko pa ang isang pasyente ko, si Mang Jaime. Siya ay 74 taong gulang, isang mapagmahal na ama ng 3 at isang retiradong mekaniko na ang mga kamay ay bakas ang hirap ng buong buhay na pagtatrabaho. Pumasok siya sa aking opisina na may isang simple at tapat na hinaing, "Dok, pagod na po ako. 3 beses akong gumigising sa gabi para umihi at hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nakatulog ng buong gabi." Nasubukan na niya ang mga karaniwang payo, bawasan ang pag-inom ng likido bago matulog, umihi bago humiga, at sumubok pa ng mga diresetang gamot, pero walang gumana. Siya ay pagod na pagod at pakiramdam niya ay wala ng pag-asa. Tinanong ko siya ng isang bagay na bihirang marinig ng mga lalaki mula sa kanilang mga doktor. "Sabihin ninyo sa akin ang tungkol sa inyong mga pribadong gawain," sabi ko ng malumanay. "Yung mga hindi natin karaniwang pinag-uusapan." Nag-atubili siya sandali tapos ay nag-open up. Sinabi niya na madalas siyang mag-masturbate habang nakaupo, karaniwan tuwing gabi at nakayuko. Ito ay isang gawi na meron na siya sa loob ng maraming dekada. At doon mismo, tila may bumbilyang umilaw sa aking isipan. Ang inyong prostate po kasi ay nasa ilalim lang ng inyong pantog at nakapalibot sa daanan ng ihi, urethra. Maliit lang ito, halos kasing laki ng isang walnut, pero malaki ang papel nito sa kung paano kinokontrol ng inyong katawan ang daloy ng ihi. Habang kayo ay tumatanda, ang inyong prostate ay nagiging mas sensitibo. Hindi naman ibig sabihin na may sakit, pero mas madaling maapektuhan ng presyon, posisyon at pamamaga. Ngayon, isipin ninyo ang pag-upo ng matagal, lalo na kung nakayuko. Ang inyong balakang pelvis ay nakabaluktot, ang inyong tiyan ay masikip, at ang inyong pelvic floor, ang grupo ng mga kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog at prostate, ay naiipit. Kapag pinasigla ninyo ang inyong sarili sa ganitong posisyon, lalo na kung may tensyon o puwersa, hindi ninyo namamalayan na pinipiga ninyo ang buong sistemang iyon. Tumutugon ang katawan. Kahit kaunting presyon lang kapag paulit-ulit ay maaaring magdulot ng bahagyang pamamaga, microinflammation sa prostate. Ang pamamagang iyon, dahil dito ay iniirita ang pantog at ginugulo ang inyong mga panloob na signal. Maaaring wala pa ngang gaanong ihi sa inyong pantog, pero ang mga nerbyo sa paligid nito ay sumisigaw sa inyong utak, "Bumangon ka, kailangan mong umihi ngayon na." At kaya pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, si Mang Jaime at ang hindi mabilang na mga lalaking tulad niya ay gumigising para pumunta sa banyo na hindi naman talaga kailangan. Hindi ito dahil sa bumibigay na ang inyong katawan. Ito ay dahil sa hindi pagkakaunawa sa kung paano na gumagana ang inyong katawan ngayon. Noong bata pa kayo, halos lahat ay puwedeng palampasin. Ngunit paglampas ng 10, iba na ang hinihiling ng inyong katawan. Kamalayan, pasensya, at mas mahusay na ayos ng katawan. Ang nakakagulat ay hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob ninyo, kundi pati na rin kung saan ninyo ito ginagawa. Ang susunod na gawi ay isang bagay na halos lahat ng lalaki
ay inaakalang hindi nakakasama, ngunit ito pala ay isa sa mga nakapipinsala sa lahat. 2. Ang isang gawin na nagpapanatili sa inyong gising. Mayroong isang bagay sa banyo na nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Nakalak ang pinto, tahimik at pribado. Para sa maraming lalaki, lalo na habang sila ay tumatanda, ito ay nagiging higit pa sa isang lugar para gumaan ang pakiramdam. Nagiging ito ang nag-iisang espasyo sa bahay na walang abala, walang mga tanong. Sa paglipas ng mga taon, paulit-ulit kong narinig ang parehong kwento mula sa aking mga pasyente, mabubuting lalaki sa kanilang edad 60, 70 at kahit OP na nagsasabi sa akin minsan ay may kaunting hiya na madalas silang mag-masturbate habang nakaupo sa inidoro. Maaaring nagsimula ito para sa kaginhawahan, ngunit naging isang nakasanayan. Pero heto ang hindi nila alam, ang posisyong iyon na parang napakaligtas ay tahimik na nagdudulot ng pinsala. Hindi sa isang malaki at dramatikong paraan, kundi dahan-dahan, banayad at tuloy-tuloy sa paglipas ng panahon. Kapag nakaupo kayong nakayuko na, ang inyong mga hita ay tumutulak pataas at ang inyong tiyan ay masikip. Hindi ninyo namamalayan na pinuputol ninyo ang tamang sirkulasyon sa mismong lugar na sinusubukan ninyong pasiglahin. Ang inyong pelvic floor, yung grupo ng kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog at prostate, ay napipilitang mapunta sa isang naiipit at stressed na estado. Ang daloy ng dugo ay nahahadlangan, ang mga nerbiyos ay maaaring maipit at ang inyong prostate ang daanan patungo sa parehong kasiyahan at pag-ihi ay paulit-ulit na napipiga nang hindi ninyo namamalayan. Ang gawin na ito ay lumilikha ng isang ripple effect. Sa paglipas ng panahon, ang katawan ay tahimik na namamaga. Ang pamamaga na iyon ay nagdudulot ng pamamaga, swelling. Ang pamamaga ay iniirita ang mga nerbiyos sa paligid ng inyong pantog at ang iritasyon na iyon ay nagpapadala ng mga maling alarma sa inyong utak. Ito ang mga alarma na gumigising sa inyo sa gabi, na nagpaparamdam sa inyo na kailangan ninyong umihi kahit na hindi puno ang inyong pantog. Nakita ko na ito ng hindi mabilang na beses. Lumalapit sa akin ang mga lalaki na iniisip na mayroon silang overactive na pantog, ngunit ang totoo, mayroon silang labis na stressed na pelvic region na humihingi ng ginhawa. Naalala ko ang isa pang pasyente, si Roberto. Matapos naming matukoy ang gawin na ito, gumawa siya ng isang simpleng pagbabago. Nagsimula siyang tumayo sa halip na umupo at nag-focus sa pagre-relax sa halip na magmadali. Mula sa 3 beses na paggising sa gabi, naging 1 beses na lang at sa huli, hindi na talaga. Hindi niya kinailangan ng kahit isang tableta para makarating doon. Ang pinakagulat niya ay hindi kung gaano kabilis bumuti ang mga bagay, kundi kung paano ang isang maliit at hindi namamalayang gawi ay maaaring magdulot ng napakalaking problema. At maniwala kayo sa akin, hindi siya nag-iisa. Dahil kahit nakatayo na kayo, kahit tumigil na kayo sa pag-upo sa inidoro, mayroon pa ring isang bagay na ginagawa ng karamihan sa mga lalaki na sumisira sa kanilang sistema sa tuwing ginagawa nila ito. Ito ay may kinalaman sa kung gaano kabilis ninyo sinusubukang tapusin. Continue 3.
kung paano nililito ng mga pagkakamali sa masturbasyon ang inyong pantog. Minsan kong tinanong ang isang pasyente, kapag gumigising po kayo sa gabi, gaano karami ang inyong iniihi? Huminto siya sandali at saka sinabing, sa totoo lang, Dok, minsan ay halos patak-patak lang. Pero yung pakiramdam na naiihi ako ay sobrang tindi na parang sasabog na ako. Yan mismo ang susi. Hindi lang ito tungkol sa kung gaano kapuno ang inyong pantog. Ito ay tungkol sa kung gaano nakalito ang inyong pantog. Ang sistema po kasi ng pag-ihi ng inyong katawan ay hindi lang gumagana base sa dami. Gumagana ito base sa mga signal. Ang inyong pantog ay patuloy na nagpapadala ng mga mensahe sa inyong utak sa pamamagitan ng isang maselang network ng mga nerbiyos. Ngunit kapag ang mga nerbiyos na iyon ay naiirita mula man sa pamamaga-tensyon, sa balakang o matagalang pagkapuwersa, nagsisimula silang magkamali ng signal. Nagpapadala sila ng mga maling alarma. At isa sa pinakamalaking sanhi ng iritasyong iyon ay ang paraan ng inyong paghawak sa sarili, lalo na kung ginagawa ninyo ito ng may puwersa, tensyon o pakiramdam ng pagmamadali. Kapag masyado kayong mahigpit humawak o nagmamadali sa proseso, hindi ninyo lang pinapabilis ang mga bagay. Tinuturuan ninyo ang inyong nervous system na gumana sa panic mode. Ang pelvic floor ay humihigpit, ang mga kalamnan sa paligid ng prostate ay tumitigas, ang daloy ng dugo ay nagiging pabago-bago, at ang mga sensitibong nerbiyos na iyon ay nagsisimulang ituring ang bawat maliit na sensasyon na parang isang emergency. Ngayon, i-multiply ninyo ang pattern na iyon sa loob ng mga buwan o taon. Ang inyong katawan ay nagsisimulang mamuhay sa isang feedback loop kung saan kahit ang pinakamaliit na presyon sa pantog ay maaaring mag-trigger ng paggising ng 2:00 ng madaling araw. Dadapa-dapa kayong pupunta sa banyo, halos walang mailabas na ihi, at magtataka kung ganito na lang ba talaga ang pagtanda. Pero heto ang gusto kong malinaw ninyong marinig, hindi kailangang maging ganito. Nagkaroon ako ng mga pasyente na ganap na binaligtad ang siklong ito, hindi sa pamamagitan ng gamot, kundi sa pamamagitan ng kamalayan. Nagdahan-dahan sila. Niluwagan nila ang kanilang hawak. Itinigil nila ang pagpilit sa mga bagay at nagsimulang makinig sa kanilang katawan. At sa paglipas ng panahon, kumalma ang kanilang mga nerbiyos, nawala ang matinding pagkaapurang umihi at bumalik ang malalim at nakapagpapahingang tulog. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng mali sa inyong pantog. Ito ay tungkol sa kung paano ito labis na napasigla at hindi naunawaan sa loob ng napakatagal na panahon. Ang solusyon ay nagsisimula hindi lang sa pagbabawas ng ginagawa, kundi sa paggawa nito sa ibang paraan. Sa susunod na ilang minuto, tatalakayin natin ang pagbabago na gumagawa ng lahat ng pagkakaiba, isang simple at makapangyarihang paraan ng paghawak na maaaring tila kakaiba sa simula, ngunit maaaring i-rewire ang inyong sistema para sa paggaling lakas at mas malalim na kasiyahan. 4. Ang pagiging marahan ay malakas. Ang pag-rewire sa inyong gawain. Sa paglipas ng mga taon, hindi ko na mabilang ang mga pakikipag-usap ko sa mga lalaki na nakaupo sa aking harapan. Nakakrus ang mga braso, may kaunting alinlangan sa kanilang mga mata, at nagsasabi ng tulad nito, "Dok, gusto ko lang
matapos na agad. Hindi ko kailangan ng maraming arte, kailangan ko lang ng ginhawa. At naiintindihan ko po iyon. Tinuturuan tayo ng buhay na maging mabilis, mahusay at maingat. Sa loob ng maraming dekada, marami sa inyo ang nagtrabaho ng husto, nagpalaki ng pamilya at humarap sa stress. Wala kayong luho na maging mabagal o marahan. Pumasok kayo, lumabas at nagpatuloy sa buhay. Pero ang hindi sinasabi sa inyo ay paglampas ng siksa, hindi bilis ang kailangan ng inyong katawan. Kailangan nito ng kalambutan. Kapag minamadali ninyo ang self-pleasure, kapag itinuturing ninyo itong isa pang gawain na kailangang tapusin, ang inyong nervous system ay hindi nagre-relax. Naghahanda ito para sa impact. Ang inyong mga kalamnan ay hindi lumalambot, humihigpit ito. At sa halip na matanggap ang mga benepisyong hormonal ng koneksyon tulad ng oxytocin, dopamine at serotonin, nakakakuha kayo ng biglaang pagtaas ng tensyon na sinusundan ng pagbagsak. Maaaring maabot ninyo ang rurok ng kasiyahan, ngunit iiwan kayo nitong pagod, hindi kontento. Ngunit kapag nagdahan-dahan kayo, lahat ay nagbabago. Nasaksihan ko ang mga lalaki sa kanilang edad 70 na nakatuklas ng mga bagong antas ng sensasyon sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa kanilang sarili ng pahintulot na maging mas mabagal. Natututo silang humawak ng may kamalayan, huminga-huminto sa pagitan ng mga galaw at lumipat mula sa presyon patungo sa presensya. Kapag ginawa nila ito, isang pambihirang bagay ang nangyayari. Ang kanilang nervous system ay nagsisimulang makaramdam muli ng kaligtasan. Ang mga kalamnan sa balakang ay tumitigil sa pag-igting. Ang dugo ay malayang dumadaloy. Ang katawan ay nagsisimulang gumaling mula sa mga taon ng puwersa at tensyon. Isang lalaki at 19 taong gulang ang nagsabi sa akin na umiyak siya noong unang beses siyang nagdahan-dahan. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, may naramdaman siyang totoo, isang bagay na malalim. Sabi niya, hindi ko namalayan kung gaano na pala ako naging disconnected sa sarili kong katawan. Ang pagdahan-dahan ay nagparamdam sa akin na buhay, na muli ako. Alam ninyo, ang kasiyahan ay hindi para madaliin, hindi ngayon, hindi sa edad na ito. Ito ay para tanggapin. At kahit na gawin ninyo ang lahat ng marahan at may kamalayan, mayroon pa ring isang mahalagang tanong na nananatili: gaano kadalas ang sobra o masyadong kaunti? Pagdating sa pagpapanumbalik ng ritmo ng inyong katawan, ang dalas ng paghawak ay mas mahalaga kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 5. Ano ang maaari ninyong asahan sa loob ng 7 araw? Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na naririnig ko matapos kong gabayan ang isang lalaki sa mga pagbabagong ito ay, "Dok, magkakaroon ba talaga ito ng epekto?" Ang sagot ko ay palaging pareho, opo. Kung bibigyan ninyo ang inyong katawan ng respeto na matagal na nitong hinihiling, tutugon ito. Hindi sa isang gabi, hindi lahat ng sabay-sabay, ngunit kadalasan ay mas mabilis kaysa sa inyong inaakala. Nakita ko na itong mangyari sa loob lamang ng 7 araw. May isang lalaki na nagngangalang Miguel, isang 71 taong gulang na retiradong prinsipal ng paaralan
at isang mapagmahal na lolo ng 5. Sa loob ng maraming taon, tinanggap na niya na ang paggising sa gabi para umihi ay normal na bahagi na lamang ng pagtanda. Gumigising siya ng 2 o 3 beses bawat gabi na nagiiwan sa kanya ng pagkadismaya, pagod at pag-iisip na marahil ay kailangan niya ng mas malakas na gamot. Ngunit nang mag-usap kami at ipinaliwanag ko kung paano ang paraan ng kanyang paghawak sa sarili, minadali nakaupo at tensyonado, ay maaaring tahimik na nangingirita sa kanyang prostate, mukha siyang nagulat kahit na nagdududa. Gayunpaman, handa siyang sumubok. Sumang-ayon siyang gumawa ng ilang maliliit na pagbabago, tumayo sa halip na umupo, magdahan-dahan sa halip na magmadali, at huminga sa halip na manigas. 7 araw makalipas, tinawagan niya ako. Mas magaan ang kanyang boses. Nakatulog ako ng dire-diretso sa gabi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sabi niya. Talagang nakapahinga ako kaninang umaga, Doc. Hindi ko akalain na ganoon kabilis gagana. At hindi isa si Miguel. Kapag sinimulan ng mga lalaki na tratuhin ang kanilang katawan ng may pasensya sa halip na presyon, ng may kalambutan sa halip na puwersa, nagsisimulang muling mahanap ng kanilang sistema ang balanse. Mas malalim ang kanilang tulog. Mas nababawasan ang pakiramdam ng pagkaapura. Nababawi nila ang tahimik na pakiramdam ng kontrol na hindi natin namamalayan na nawala na pala hanggang sa ito ay bumalik. Sa loob lamang ng 1 linggo, maraming lalaki ang naguulat na 1 beses na lang sila gumigising sa gabi o hindi na talaga. Gumaganda ang daloy ng kanilang ihi, bumabalik ang kanilang lakas, at marahil ang pinakamahalaga, nagsisimula silang makaramdam muli ng pag-asa. Hindi dahil sa ibinalik nila ang orasan, kundi dahil sa wakas ay natutunan na nila kung paano makipagtulungan sa kanilang katawan sa halip na labanan ito. Ngunit ang pinakagusto kong marinig ninyo ay ito: ang mga resulta ay hindi lang pisikal. Ito ay emosyonal at psikolohikal. Pinapaalalahanan kayo nito na kaya ninyo pa ring magbago, kaya ninyo pa ring makaramdam muli ng ginhawa. At kahit na sa lahat ng pag-unlad na ito, mayroong isang huling piraso na hindi naiisip ng karamihan sa mga lalaki. Hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa ninyo sa inyong mga kamay o kung gaano kadalas. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na emosyonal, isang bagay na espiritual. At maaaring ito na ang pinakamahalagang piraso sa lahat. 6. Hindi ito tungkol sa hiya, ito ay tungkol sa karunungan. Isa sa mga pinakanakadudurog ng puso na nakita ko sa aking karera ay kung gaano karaming nakatatandang lalaki ang tahimik na nagdadala ng hiya tungkol sa isang bagay na hindi dapat maging sanhi ng pagkakasala, ang paghawak sa sarili nilang katawan. Ang ilan ay tuluyang tumitigil, iniisip na sila ay masyadong matanda, masyadong pagod o masyadong sira na. Ang iba ay nagpapatuloy, ngunit palihim minamadali ang gawain na parang ito ay isang bagay na dapat itago, isang bagay na dapat tiisin sa halip na tangkilikin. At napakarami ang nakakaramdam na nawala na sa kanila ang kakayahang makaramdam ng anumang makabuluhan. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko ito ng malinaw mula sa isang tao patungo sa isa pa: mahalaga pa rin ang inyong katawan. Mahalaga pa rin ang inyong kasiyahan.
At ang inyong koneksyon sa sarili, lalo na sa yugtong ito ng buhay, ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. Hindi ito tungkol sa pagiging bata muli. Ito ay tungkol sa pagiging narito ngayon. Ito ay tungkol sa pagbitaw sa mga lumang gawi na hindi na nagsisilbi sa inyo at pagyakap sa isang bagong uri ng lakas, isang nakaugat sa pasensya-presensya at mas malalim na pag-unawa sa kung ano ang kailangan ng inyong katawan ngayon. Kapag nilapitan ninyo ang self-pleasure ng may intensyon, hindi para tumakas, kundi para muling kumonekta, titigilan ninyo itong ituring na parang isang mechanical na gawain at sisimulan ninyo itong igalang bilang isang bagay na sagrado. Aalis kayo sa pagganap at papasok sa presensya, aalis sa rutina at papasok sa isang relasyon sa inyong sarili. Ang pagbabagong iyon, gaano man kaliit, ay makapangyarihan. Dahil kapag inalis ninyo ang hiya, nagkakaroon kayo ng puwang para sa kamalayan. Kapag tumigil kayo sa pagtatago, nagsisimula kayong gumaling. At kapag itinigil ninyo ang pagtulak sa inyong katawan at sinimulan ninyo itong pakinggan, lahat ay nagsisimulang magbago kung paano kayo natutulog, kung ano ang inyong nararamdaman, kahit na kung paano kayo naglalakad sa mundo. Nakita ko ang mga lalaking muling natuklasan ang isang kumpiyansa na akala nila ay tuluyan nang nawala. Nakita ko ang mga pagsasama ng mag-asawa na tahimik na muling nag-alab dahil lamang sa isang lalaki na naglakas loob na tratuhin ang kanyang sarili ng may higit na pag-iingat. Nakita ko ang mga malulungkot na puso na nakahanap ng kapayapaan hindi sa pamamagitan ng paghahabol sa isang bagay sa labas, kundi sa wakas ay pag-uwi sa kanilang sariling katawan ng may dignidad at biyaya. At ang katotohanan, ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi nagmumula sa lakas ng loob. Ito ay nagmumula sa karunungan, mula sa pag-aaral, pag-a-adjust at paggalang sa yugto ng buhay kung nasaan kayo ngayon. Kung umabot kayo hanggang dito, maaaring nagtatanong kayo, ano ang susunod kong gagawin? Paano ko isasabuhay ang lahat ng natutunan ko, araw-araw, gabi-gabi, hanggang sa bumalik ang aking tulog, ang aking lakas, at ang aking paggalang sa sarili? Pagsamasamahin natin ang lahat. Konklusyon, pagsasama-sama ng lahat. Kung nanatili kayo sa akin hanggang sa dulo, gusto kong kausapin kayo hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong lubos na gumagalang sa mga tahimik na hamon na inyong kinakaharap araw-araw. Alam ko ang pakiramdam na gumising gabi-gabi, nagtataka kung bakit hindi na gumagana ang inyong katawan tulad ng dati. Nakita ko ang pagkadismaya, ang pagod, at ang tahimik na kabiguan sa mabubuting lalaki na iniisip na sila ay nawalan na lang ng galing. Ngunit ang katotohanan, ang inyong nararanasan ay hindi kabiguan. Ito ay paraan lang ng inyong katawan na humihingi ng ibang uri ng pag-aalaga. Napag-usapan natin kung paano magkakaugnay ang inyong prostate, pelvic floor at pantog, at kung paano ang isang maliit at hindi namamalayang gawi tulad ng pag-upo at pagmamadali sa self-pleasure ay maaaring mang-irita sa maselang sistemang iyon. Natuklasan natin kung paano maaaring lituhin ng mga gawin na iyon ang inyong pantog, magdulot ng maling signal sa inyong mga nerbiyos at nakawin ang inyong tulog.
at tiningnan natin kung paano ang pagdahan-dahan pag-alis ng presyon, pagbabago ng posisyon at muling pagkonekta sa emosyonal na aspeto ay maaaring magsimulang baligtarin ang pinsala madalas sa loob lamang ng 7 araw. Ngunit higit sa anumang teknik o payo, ang inaasahan kong baunin ninyo ay ito: hindi kayo sira, hindi kayo masyadong matanda, hindi pa huli ang lahat para sa inyo. Ang kailangan ninyo ngayon ay hindi ang labanan ang inyong katawan, kundi pakinggan ito. Hindi ang itulak ng mas malakas, kundi ang lumambot. Ang gumalaw ng may kamalayan at tratuhin ang kabanatang ito ng inyong buhay ng may parehong karunungan, biyaya at lakas na nagdala sa inyo sa lahat ng iba pa. Ang paggaling ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng isang problema. Ito ay tungkol sa muling pagkonekta sa kung sino kayo sa kaibuturan, isang lalaking may dignidad, isang lalaking may halaga, isang lalaking karapat-dapat pa rin sa isang buong gabing pahinga, isang malusog na katawan at isang pakiramdam ng tahimik at may kumpiyansang kontrol. Simulan ninyo ngayong gabi, dahan-dahan may intensyon at panoorin kung ano ang susunod na mangyayari. Heto ang isang mahalagang aral sa buhay mula sa akin, si Dr. Jose Reyes. Ang pinakadakilang karunungan na natatamo natin sa pagtanda ay ang matutunang itigil ang pakikipaglaban sa ating katawan at sa halip ay makipagtulungan dito. Dinala kayo ng inyong katawan sa isang buong buhay ng mga karanasan. Karapat-dapat ito sa inyong pasensya at respeto. Pakinggan ninyo kung ano ang hinihiling nito ngayon. Ano ang isang maliit na pagbabago na handa ninyong subukan pagkatapos basahin ito. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ang inyong paglalakbay at ang inyong boses ay mahalaga at maaari itong magbigay inspirasyon sa iba. Kung ang mensaheng ito ay mahalaga para sa inyo, mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan o kamag-anak na maaaring kailangang marinig ito at mag-subscribe para sa mas maraming direktang payong pangkalusugan na maaari ninyong pagkatiwalaan.